Kabanata 23, Unavailable. Akala ko dahil graduate na siya, aayos na ang lahat. Akala ko dahil graduate na ako, magiging malaya na talaga kami pero hindi. I hugged my knees as I nursed my broken heart when the truth slapped me hard. We just made love in the hotel where I was in. Hinintay kong matapos ang graduation at party. Hindi na ako nagreklamo kasi hindi naman namin kasalanan na nandun si Papa kaya hindi ako makahalo sa kanila. Sa totoo lang, kahit pareho kaming graduate na, naduduwag pa rin akong malaman ng parents ko ang tungkol sa amin. Ganoon ako katakot na paglayuin kami kaya kahit na mabait naman si Papa kay Achilles, minabuti kong huwag nang magpakita at maghintay na lang sa kanya sa hotel. Indeed, he went home to me and he will be with me for the rest of the days I am here. And he will be with me going back to Manila. But, I'm sorry. Niyakap ako ni Achilles galing sa likod at marahang hinalikan ang balikat ko. Umirap ako at ginalaw ang balikat para tumigil siya sa mga nakakiliting halik dahil hindi ako masaya. Niyakap niya pa rin ako kahit sinusubukan kong kumawala at pinapakita ko ang pag-ayaw ko dahil sa matinding pagtatampo. Your father wants me to go with his naval force. Gustuhin ko mang manatili dito kasama mo, pero hindi rin ako uusad sa trabaho kung hindi ko gagawin. Alam ko na ganito ang mangyayari, kaya nga unang-una pa lang ayaw ko na siyang magpatuloy dito, pero hinayaan ko pa rin siya. Ang totoo niyan, in-encourage ko pa nga siya. Masyado akong masaya sa amin na nakakalimutan ko ang masalimuot na trabaho ng Navy. Ang sabi mo, pagka-graduate mo, ako na nga asikasuhin mo. Anong nangyari doon? I whined. I don't blame him fully. Hindi ba sinabi niya nga noon na titigil siya? Pero hindi. Your heroic selfishness did this. Hindi naman kasalanan lahat ni Achilles yun eh. Kung pumayag ka sana na tumigil siya, edi wala sanang problema. Kaya lang wala ako sa mood na mag-self-pity ngayon. Mas gusto kong sisihin siya. Ikaw lang naman talaga ang inaasikaso ko. Tuwing bababa at magbabakasyon, pangako ikaw lang ang pupuntahan ko. I then glared at him. Wow! Salamat ah! Ako talaga pupuntahan mo pagkatapos ng 1 taon mo sa barko. I said sarcastically. He smiled as if he didn't take it seriously. I glared more at him. He kissed my lips. I wanted to get mad but I closed my eyes instead. Tumigil siya sa paghalik kalaunan at niyakap ulit ako. I'm sorry. I really want to be accepted by your family. Your father sponsored my schooling. Now he wants me to be in his naval forces. Para sa atin din ang gagawin ko. I gritted my teeth. Hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. I promise, araw-araw kitang tatawagan at kapag break ko, sayong-sayo ako. Sayo pa rin naman ako kahit nasa trabaho. Umirap ako at naiiyak na sa mga sinasabi niya. Kahit anong himutok ko, alam kong hindi na siya bibigay. Siyempre, si Papa na mismo ang nanghingi nun. Gusto ko nang komprontahin si Papa para malaman niya na kami naman ni Achilles kaso nauunahan na ako ng takot ko. Lalo pa dahil kahit naman nakagraduate na siya, wala pa rin naman siyang maayos na posisyon kaya baka hindi pa rin siya matanggap ni Mama. Mangisda ka na lang kaya at mamuhay na lang tayo ng simple. Nanginginig ang boses ko habang pumapatak ang mga luha. Achilles groaned and hugged me tightly. I sounded so hopeless. I meant it but I know he'd never do it. Lalo na ngayon si Papa pala ang sponsor niya at personal pa siyang inanyayahan sa barko. Lalo niya lang gugustuhin sundin ito dahil ama ko yon. It's your father who asked me to do this. At hindi rin ako papayag na isda lang ang ulam mo sa araw-araw natin. Baka manghayayat ka. Aniya sa pabirong boses. Dinadaan niya na lang yata sa biro dahil seryoso ang lahat ng to. This is painful for me too. Kung papipiliin, gusto kong makasama na lang kita lagi. Pero wala akong mukhang maihaharap sa papa mo sa kasal natin kung malaman niya na tinanggihan ko siya ngayon at pakakasalan pala ang anak niya. Alam kong ginagawa niya lang to para matulungan ako sa trabaho. Pinalis ko ang mga luhang dumaan sa pisngi ko. Tumulong siya sa pagpahid noon bago yumakap ulit. I'm with my comrades and your father will see me all the time. Siguradong wala akong ibang babae doon, bukod sa wala akong interes. And every day, I'll be in pain and insecure thinking that you are in Manila meeting new people. Madadagdagan pa ang manliligaw mo. Mahirap din ito sa akin. Umirap ako. I'll give you my money. I don't need it. Umirap ulit ako. Then save it. I need to work harder for our wedding and a nice mansion. I'm not materialistic. Natigilan ako.
There was a time when I was. There was a time when I couldn't even imagine being a girlfriend to a man like Achilles in terms of social stature. There was a time when I belittled people like him. There was a time when I am disgusted with the thought of being in the province. The younger Maram would faint if I tell her that she'll be in love with a struggling fisherman in the future. There was that time. There was even a time when I didn't like the change I had ever since I fell in love with him. I didn't like it because it was scary. It felt like such a big deal. Parang kung mawawasak ang puso ko, lulubog ako. But right now, even while struggling, even with a sad news from him, I appreciate how much my outlook changed. It didn't scare me anymore. It made me feel good to be good. Buti na lang pala. Para malaking bahay ang mapatayo ko para sa mga anak natin. Ngumuso ako. Thinking about our future excited me. Pansamantalang nawala sa isipan ko ang hirap ng pagkakawalay sa kanya. But if you want anything, or you'd mad at me so you want to empty my pocket, you may. But I hope you don't do it. He chuckled. Para rin yan sa future natin. Wala naman akong pakialam sa pera mo. I know, but you already have my heart. You already have me. I have no other possessions, Maria Emilia, so giving you my money meant so much to me, so please allow me to do so. Yes, I have him for the next months. Graduate na rin ako kaya nagpunta kami kung saan-saan. Made love to all those places. That was why eventually my worry for our looming long-distance relationship faded. Mawawala talaga ang lahat kapag kasama ko siya, ang mga pangamba ko, ang takot, lahat. But I know better now. While he's away, I busied myself. I'm not gonna wait around for him. I need to do things for myself. Make the time without him count for myself. Because I am not this relationship. I am a person of my own. Kaya mas lalo lang akong nagseseryoso sa pagmumodelo. Lalo na dahil ang pinagkakaabalahan ni mama ngayon ay si Solomon sa Castellana. Kaya wala na siyang gaanong pakialam sa mga ginagawa ko. You what? Naalarmang tanong ni Achilles nang sabihin ko sa kanya na kinuha ako ng isang lingerie company sa ibang bansa. I smirked. Ilang buwan pa bago kami magkita at naaaliw talaga ako tuwing nagagalit siya sa mga trabahong kinukuha ko. Oo, nainip ako At isang buwan lang ako sa LA. I'm tired of their tourist spots and all, so tinanggap ko na ang trabaho. Natahimik siya. Alam kong magagalit siya dahil noon pa man ayaw niya sa mga trabahong nagpapakita ng katawan. Bigla akong nakaramdam ng lungkot pagkatapos kong maisip yon. Am I really doing this because I'm bored? Or am I doing this to seek his attention? Ayoko, matama niyang sinabi. Kani-kanina lang parang tuwang-tuwa pa ako. Pero Achilles, it's a lingerie. Natural na makikita ang katawan ko. Ayoko na nakikita ang katawan mo ng ibang tao. Kinagat ko ang labi ko at gustong subukang manlaban. Hindi niya naman ako pag-aari. Ano ngayon kung magpakita ako ng katawan ko? Pwede mo namang kunin ng ibang pagmamodelo kung naiinip ka. Bakit kailangan sa lingerie? You're so possessive. Parang yan lang naman I said half-heartedly. I don't like it. He said firmly. Ako lang dapat ang nakakita sa'yo ng ganon. Lumundag ang puso ko at saglit na pumikit. Right. I am doing this for his attention. Kita mo na, wala ka naman talagang pakailam na binabawalan ka niya. Wala kang pakailam sa stint na yon. Gusto mo lang talagang pagbawalan ka. Gusto mo lang na magalit siya at pagalitan ka. Fine then. Nangihina kong sinabi habang may ngiti sa labi. Umiling si Marcos habang tinitingnan ako. Kanina pa kami kumakain sa restaurant nang tumawag si Achilles. Si Marcos ang madalas kong kasama ngayon dahil nagpo-photographer at modelo din siya minsan. Ayos lang kay Achilles yon. Pinagkakatiwalaan niya na ito mula pa man noong nag-aaral kami. So, ayaw mo na dun sa lingerie kasi possessive ang boyfriend mo? Yeah, I smirked. Tapos na ang tawagan namin ni Achilles kaya binalik ko na ang atensyon ko sa pagkain. Bakit parang masaya ka pa? Hindi ko talaga maitago ang ngiti ko kaya nakibit na lang ako ng balikat. Malala ka na. I chuckled. Kung sabagay, sobrang gwapo nga naman ni Achilles kaya kababaliwan mo. Kung ipagmodelo mo na lang kaya yun, magkasama pa kayo lagi. I have some styles for him, you know. Nag-angat ako ng tingin kay Marcos. Hindi niya hilig. And somehow, I can't imagine Achilles modeling. Or maybe,
Him being a military man is a double-edged sword. Nakakainis kasi hindi naman kami laging magkasama, pero nakakabaliw din at lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. It was that way for a few more months, lalo na pagka-uwi ko ulit sa Pilipinas, at hindi ko pa rin maiwasan na mangulila sa kanya, lalo na tuwing nakakita ng mga mag-boyfriend. I looked at Agnes and my brother in front of me, being very sweet at each other. They have been in a relationship for a while now. We are in a party for the Lopez heir. Lumuwas lang si Mama para dito at nakikita kong tuwing tinatanong siya ng mga tao kung nasaan si Papa, sinasabi niyang nasa trabaho. Sinuyod ko ang buong lugar at saglit na nakita si Tita Domitilla kasama ang dalawang anak. She looked very respected even in someone else's party. Gusto ko sanang lapitan pero alam kong hindi sila magkasundo ni Mama. I looked around to check if my mother is near so I can go to the Mercadejases, but I found her coming near us with a man. Maria Emilia, she called me. Lumingon din si Agnes at Kuya kahit na ako ang tinawag ni Mama. I saw how Agnes' eyes widened when she saw my mother. I sighed and felt so bored so I stood to greet. Iyon ang itinuro ni Mama sa akin lagi kapag nasa party at kahit ayaw ko naman talaga, sanay na ako. Meet Gaudencio Sevilla. Dencio, this is my daughter, Maria Emilia. A man probably Nicolai's age, handsome, tall, and smiling, held out his hand. Kilala ko naman ito. Sa ilang party na napuntahan namin, halos kilala namin ang lahat ng mga mayayaman sa bansa, pero hindi ko pa ito nakasalamuha, kaya tinanggap ko rin ang kamay niya. Madam, for short, I said and smiled. Nice to meet you. And as you know, Dansha, this is her brother Ramos and Agnes, his girlfriend. Sina Kuya at Agnes naman ang binati ni Dansyo. Saglit na nag-usap si Dansyo at Kuya nang lapitan ako ni Mama. Be nice to him. He's the heir of the Sevillas, mabait at magalang. Get to know him well. Tiningnan ko si Mama at unti-unting tumango. I don't need her bickering here if I say no. Kaya inubos ko ang party na iyon sa pakikipag-usap kay Dansyo Sevilla. Maganda nga naman na siguradong-sigurado kayo sa isa't isa bago magpakasal. Gaudencio said when my mother shamelessly pressured Agnes and my brother to marry soon. Hindi ko naman talaga alam kung anong rason bakit ayaw pang pakasal ng dalawa. Hindi ako nanguusisa pero alam ko na may tinatago si Agnes. At si Kuya, hindi nagdadalawang isip na pakasalan siya. So I'm assuming that Agnes doesn't want to marry yet. I have no problem with that too. Si Mama talaga, excited lang magkaapo. Kuya said that lightly. Mama froze for a while. Baka lang mauna pa ang kapatid mong magkaanak kaysa sayo. Kumunot ang noo ko. Kumunot din ang noo ni Kuya at tumingin sa akin. Wala pa namang boyfriend si Marem, si Kuya, at bata pa si Mon. Mama laughed a bit. Well, for sure, pag nagka-boyfriend tong si Maria Emilia, she will settle down immediately. So, sabay tingin niya kay Dansyo. Oh, si Agnes. I heard from Reynaldo that you didn't want him courting you because you have a boyfriend, Marem. I groaned inwardly at that. Kitang-kita ko ang gulat ni Kuya at Mama. Medyo irita na talaga ako kay Agnes pero dinagdagan niya lang ngayon. You have a boyfriend? Si Kuya. I just say that to stop them from courting me. Saglit akong nakaramdam ng awa sa sarili. Tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na ang boyfriend ko. Pero hindi ko pa rin maamin dahil takot ako sa mangyayari sa amin. Bakit? Hindi ko ba kayang ipaglaban kaming dalawa? You're stopping Reynaldo Lopez from courting you? Kuya Remus. Well, that's good. It means you're available for someone better. Akala ko tuloy totoo. Kahit si Carver kasi kinukulit ka na nga raw na magpakasal na kayo agad kung sagutin mo siya. Natatawa si Agnes. Hindi pala totoo. Umiling ako. For sure, it's not true. If it's true, I don't believe your boyfriend can keep his mouth shut from telling everyone that you are his girlfriend. You're very pretty. Sabay baling ni Dansyo sa akin. I smiled and looked at Agnes. Agnes looked at Dansyo. At saglit ko naisip na hindi rin naman sinasabi ni Achilles sa ibang tao na kami nga. Hindi namin napag-usapan yon. Siguro dahil pareho din naming tanggap na hindi kami tanggap ng pamilya ko at pareho kaming takot na paghiwalayin. You're right, Dansyo. Her boyfriend should be the one proud of her, not the other way around. I don't hear anyone from our circle claiming to be her boyfriend, so they must be mistaken. Right. Si Agnes na natatawa.
Sa bagay, madaming ang manliligaw si Maram. Her boyfriend must be proud of her, if she ever had one. And I bet not the type who will put up with a man who keeps you a secret. Matamis ang ngiti ni Dansyo sa akin. I smiled. I know it's a compliment, but I looked at the wine on my glass. The engagement ring Achilles gave me looked like a fast fashion jewelry instead of an engagement ring. Hindi na ako nakisali sa usapan at ininom na lang yun. Not the type who will put up with a man, huh? Yup, but the type who will wait around for a man too. I build a career to divert my attention, but there will be times like this, times when I can't help but think about my relationship with Achilles. Nagmadali akong lumabas sa party para sagutin ang tawag niya. Naghanap ako ng secluded place para lang doon at ang lakas ng pintig ng puso ko. Kahit anong sabi ko na hindi naman talaga ako naghihintay sa tawag ni Achilles araw-araw dahil busy ako, tulad ngayon na may party, hindi pa rin yun totoo. I wait for his call all the time. Hello? Hi, still at the party? Oo. Ngumiti ako kahit may pait ng nararamdaman. Alam kong nakapagpaalam ka sa akin na may shoot ka the whole month at magiging abala. Pero? My eyes lit up. He chuckled. I have a surprise for you. What surprise? I'm in Manila. You're in Manila? Yes, 3 buwan, bakasyon. Gusto kong mangiti pero ang hirap kasi kani-kanina lang malungkot ako dahil sa sitwasyon namin. Ganito ba lagi? Naghihintay ako sa kanya? Ilang taon na kami, ganito pa rin. Ang dami-dami kong manliligaw pero dito ako nagtagal. I love Achilles so much but I am only worth this way. Naghihintay lang sa kanya. Biglang cancel ang lahat dahil nandyan siya. Magkita tayo? Nasa party ako. After the party. Nandito si Mama sa Manila eh. Sabi ko kahit naaalis naman din agad si Mama bukas. Just for once, I want to be unavailable to him. For the first time, I'm not available when he is. Bukas. I have work. Sasamahan kita. Hindi tayo pwedeng makita, kaya huwag na. Medyo napalakas kong sinabi. I'll wait for you then after working. Nanginig ang labi ko nang naisip na talagang nililihim lang namin to. May party ako after work eh. Sabi ko kahit wala. Ayain ko na lang si Marcus. I want him to feel that I can be unavailable too. Na hindi lang siya ang may trabaho. Hindi lang ako ang pwedeng maghintay. Saan? Sasama ako. Hindi nga pwede Achilles. Madami kaming kakilala doon. Malalaman ni Mama. Natahimik si Achilles saglit. How about the next day? May trabaho ako whole month. Matagal ulit bago siya nagsalita. When can we meet then? Yumuko ako at isa-isang pumatak ang mga luha. I'm worn out for this relationship. Nakakapagod. Gusto ko nang sumuko. Tingnan ko pa. Busy ako eh. Maghihintay ako. Wag na! I said icily. Umuwi ka na lang ng Castellana. We ended the call in a cold way. At inubos ko yata ang nalalabing oras ko sa party na iyon para umiyak. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. A part of me is mad at myself for being stubborn. Minsan na nga lang kayo magkita, nag-iinarte ka pa. You can easily cancel your schedule. Iyan ang dahilan ba't di ka nagsasign ng contracts, di ba? So you can back out when Achilles is home. Kaso ayoko. Bakit parang ako ang laging gumagawa ng paraan para maging available? Siya ba may ginagawa? Bakit ako ang laging nag-a-adjust? Marcus looked at me as I get ready for a shoot. He is the photographer of that shoot. He smirked when he noticed my eye bags. Ang gwapo naman! Sino yan? I heard my stylist talking and giggling on the side. Lumapit si Marcus sa akin at lalong lumapad ang ngisi. I glared at him because I have a feeling he knew why I was not in the mood. Narinig mo ba yung pinupuri ng mga stylist? Lito kong tinignan si Marcus bago ko nilingon ang mga stylist. Pati ang staff nakiusisa at namumula ang pisngi habang tinitingnan ang kung sino sa studio. Bakit? Guess who's here? Unti-unti ko natanto kung sino ang tinutukoy ni Marcus. Nababaliw na ba siya? Bakit siya nandito? You told him? Nagkibit ng balikat si Marcus. Tumayo ako at nagmarcha palabas ng backstage, galit at punong-puno na. Yes, I feel happy and overwhelmed that he's here, but my inferiority and self-pity about this relationship hasn't disappeared, at ang pagiging masaya ko na nandito siya, mas lalo lang nagpalala nun. Why are you here?
Achilles in his t-shirt and dark jeans looked so tall, masculine, and handsome. Alam ko agad bakit siya pinagkakaguluhan kaya lumakad ako palabas kahit na nakaroba lang. Sumunod naman siya para doon kami mag-usap. I'm not going to disturb you. I just wanna see you. Paano kung may makakita sa'yo dito? Kumunot ang noon ni Achilles. You know what? Umalis ka na nga lang. Hindi ba sinabi ko umuwi ka na ng Castellona? Ano ngayon kung may makakita sa akin dito? Maghiwalay na nga lang tayo? I said irrationally, getting angrier each time I feel okay with our setup. Dito akong tiningnan ni Achilles, hindi siya nakapagsalita. Umalis ka na dito. Mabuti pa, maghiwalay na tayo. Ayaw kitang makita. May trabaho ako kaya huwag mo akong guluhin. Sigaw ko bago ako pumasok ulit sa loob. I was breathing heavily as I marched back to the backstage at kabado rin akong pumunta sa studio para sa shoot kalaunan pero wala na siya doon. Kabado ako dahil akala ko kukulitin niya ako pero wala. At habang tumatagal na nakikita kong wala nga siya para akong sinasaksak. Ganoon lang, tinaboy ko siya, umalis agad. Walang kwenta, di ba? Tama lang na nakipaghiwalay ako. Minsan na nga lang kami magkita, wala pang effort. Ako pa ang naghihintay, ako pa ang nag-e-effort. Bakit ba kasi siya lang ang gusto ko? Hindi ko na lang magustuhan ng ibang lalaki. Kahit si Marcos o Nikolay na lang sana, hindi ko maintindihan bakit siya. My frantic thoughts stopped when I saw him where I left him earlier that day. Palabas na ako ng premises at inaya ko na si Marcos na mag-party dahil mag-iiyak ako sa bahay buong gabi kung hindi. Hindi ko inasahan na maghihintay si Achilles ng halos 6 na oras sa labas. He looked at me with serious eyes. Bakit hindi ka pa umaalis? Mag-usap tayo. May pupuntahan pa akong party. At hindi ba nag-usap na naman tayo? He looked at the car parked near us. Iyahatid kita para magkausap tayo. A part of me is screaming that I should go with him in his car. Kaya lang nanindigan ako. I went to my car and let the driver drive me to the party. Agad akong pumasok sa loob at nilibang ang sarili sa ilang kilalang nandoon. It was an exclusive bar. The Lopezes are there. I even saw Uriel Mercadejas and many of his friends. Naupo ako sa kinuhang lamesa ni Marcos. Nakangiting lumapit si Marcos sa akin. I just saw your friend, Nikolay. Nagsabi ba sa'yo na nandito siya at wala sa Iloilo? Nagtaas ng kilay si Marcos. Nandito si Nikolay? Gulat kong tanong. Yeah, well, nakita niya nga lang ako kaya baka nagtago na yon. Marcos chuckled. We were in the midst of talking about it when we both froze. Achilles is walking inside the bar. Nahanap niya kami pero hindi agad lumapit. Imbes ay sa bar lumapit, umorder at sumulyap sa amin. I rolled my eyes and looked at Marcos. Mumisi ulit si Marcos. Problem? Hindi ako sumagot. Nakita ko agad na may mga lumapit kay Achilles. Kinausap siya ni Renato Lopez. Pero lagi siyang napapalingon sa kung nasaan ako. At kalaunan dumami pa ang kausap niya, mapababae man o lalaki. Marem? Si Nikolay nang nahanap ang upuan namin. Nikolay! Tumayo ako at yumakap kay Nikolay. So nice to see you! It's shameful to admit that I said all of that a bit loudly. Napabaling nga si Achilles sa amin. Nandito ka lang pala. Nice to see you. Si Marcos na nakangiti sa likod ko. Nikolay ignored him but he glared at me. You're with him again? Yeah, well, Marcos is fine at nandito si Achilles. Oh, kasama nyo? Natatawang tanong ni Nikolay. Umiling ako. Hindi, wala na kami. Bago pa siya nakasagot, narinig ko sa likod ni Nikolay ang usap-usapan. Achilles, you're meeting with Ares here? Isang babae ang nagtanong. Sumulyap ako sa likod ni Nikolay at nakita si Achilles doon. Namilog ang mga mata ko. Ba't ka nandyan? Halika, Hades is in the next table, Achilles. I heard someone call him. Bumaling si Nikolay kay Achilles at nagulat nang nakita ito. Marcos stood to greet Achilles but it seems like Achilles is not in the mood for a chummy greeting. Can I talk to my girlfriend for a second? Si Achilles kay Nikolay. Nikolay looked at me and smirked. Girlfriend, sabi niya wala na kayo. Achilles' gray eyes turned so dark and for a moment I saw hostility in his eyes. Bigla ako ng lamig na naisip na magkakagulo at lalo lang mapupunta sa amin ang atensyon ng lahat. A familiar girl held Achilles' arms as if she's pulling him out of there. Hinahanap ka ni Ares. Anito. Matilda, si Achilles Riego? Kausap ko pa ang girlfriend ko. Si Achilles nang hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Girlfriend? Sinong girlfriend mo?
Napasulyap ako sa paligid at nakita na nagsibalingan ang malalapit na upuan sa amin. They are gawking at us and I can hear people talking about me having a riago for my boyfriend. My face heated. Gustuhin ko mang tanggihan si Achilles ngayon. Ang hirap na humaba ang usapan namin habang nandun kami. Instead of saying something, I walked out. He then followed me as I expected. Pero habang naglalakad kami palabas doon at kahit nasa labas na, pinag-uusapan kami ng mga nakakakita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Us being out here will make my mother so mad. Pero kung sa bagay, baka wala na siyang pakialam. Total, wala na naman kami, di ba? Kaya bakit pa kami matatakot na magalit ang parents ko? But then, he announced that he wants to talk to his girlfriend. Pinalingan ko siya nang nakalabas kami. Madami pang nakatingin pero hindi na to makakapaghintay. We'll talk in a more private place. Bakit? Kumunot ano ako. Bago pa ako makapagsalita, inunahan niya na ako. Ano ngayon kung malaman ng lahat? I told your father about us, so why the need to keep us a secret? My eyes widened. Bakit kaya laging ganito? Biglang napapawi ang mga galit at pagtatampo ko tuwing nandyan siya at tuwing ganito. You told him? He asked me about my girlfriend. Ayaw ko magsinungaling. Nanuyo ang lalamunan ko at naisip ang reaksyon ni Papa. I want to face your family now. I'm tired of us being a secret. Ha? Wala na tayo. Me trying to save face. His eyes narrowed and he licked his lips. His eyes dropped on the engagement ring he gave me. Kapag binalikan mo na ako. Aniya at unti-unting lumapit sa akin. Napakurap-kurap ako. How sure are you that I'm coming back to you? Not sure, but I'll try my very best. He whispered.